Humahampas ang malamig na simoy ng hangin sa Manila Bay. Nang huminto ang private jet ni Sarah Miller sa Ninoy Aquino International Airport. Habang pababa sa hagdan ng private jet, malayang sumasayaw ang mahaba niyang buhok sa hangin na tila sinasabayan ng tuwa sa kanyang puso. Naroon ang kilig at pananabik sa kanyang dibdib na tila ba hindi niya na kayang hintayin pang magkalapit sila. Sa bawat takbang niya, pababa ng hagdan, nararamdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sa dulo kasi ng runway, nakatayo ang isang lalaki. Pormal at gwapo ito sa kanyang itim na suit, ngunit may malambing na ngiti sa labi. Ang higit na nakakuha ng pansin ni Sarah ay ang malambing na ngiti sa labi ng lalaki. At ang ngiting iyon, palaging nagpapakalma sa kanyang puso. Nang makita siya nito, tila natunaw ang lamig sa mga mata nito. "Welcome back to the Philippines, love." Agad sinalubong ng mahigpit na yakap ni Sarah ang kanyang fiancé, na walang iba kundi si Nicholas Hudson, ang hot young billionaire and CEO na sikat sa buong Pilipinas at kinababaliwan ng halos lahat ng babae. Iniabot ni Hudson ang bulaklak sa dalaga, kaya naman malawak siyang napangiti. "Thank you so much, love. Alam na alam mo talaga ang gusto kong bulaklak." Masuyo siyang hinagka nito sa kanyang noo at maingat na niyakap. "I've missed you so much," bulong niya habang inihihimlay ang kanyang ulo sa matipunong dibdib ni Nicholas. "Are you excited to meet my boys?" Humiwalay ng bahagya ang dalaga bago nagpakawala ng kinakabahang ngiti. More than anything, balak pa sanang magsalita ng lalaki nang lumapit ang isang bodyguard dito at may ibinulong. "Mukhang natunugan ng paparazzi na ngayon ka babalik sa Pilipinas. Let's get out of here para hindi ka masyado mapagod." Matamis na ngumiti ang dalaga bago niyakap ang braso ng kanyang fiancé. Habang inaalalayan siya nito, palapit sa limousine. Pagdating sa malawak at marangyang mansyon ni Nicholas, ramdam ni Sarah ang kaba na tila bumabalot sa kanyang puso. Tumutunog ang kanyang high heels sa marble flooring habang sinusundan ng fiancé patungo sa grand entrance ng bahay nito. Higit na mas malaki ang mansyon nito kumpara sa sariling tahanan niya sa US. Isang patunay kung gaano kayaman at makapangyarihan si Nicholas Hudson. "Are you nervous?" bulong nito habang mahinang hinahaplos ang kanyang kamay. Itinikom niya ang kanyang labi at huminga ng malalim. Hindi niya alam kung paano siya tatanggapin ang 6 na anak ni Nicholas. Paano kung di nila ako magustuhan? Tanong niya ng may bahid na takot. Ngumiti lang ang lalaki at marahang hinawakan ng kanyang mga kamay. "Relax, love. I'm sure they will love you like I do." Sagot nito habang iniaabot ang kanyang kamay para alalayan siya sa pagpasok. Nang mabuksan ang malaking pinto, bumungad sa kanya ang mga eleganteng chandelier at mamahaling muebles na nagbigay ng mas formal na pakiramdam sa mansyon. Ngunit ang higit na pumukaw sa atensyon ni Sarah ay ang 6 na batang nakatayo sa gilid ng grand staircase, nakasuot ng malilinis na school uniforms. "Boys, I'd like you to meet Sarah." Ani Nicholas. "Love, this is Ian, my eldest." Nang tignan nito ng dalaga, may malamig itong ekspresyon at ang mga mata nito ay walang emosyon. "My second and 5th child, Axel and Liam. And then, here, Luca and Dylan." May kakaibang ngisi sa mukha ng mga ito na parabang nakikinita niya na may masamang pinaplano. Oo na, masama naman na mag-assume. Pero never pa siya nagkamali sa hinala niya. "And Ryan, the youngest." Pagpapakilala ng kanyang fiancé sa mga anak nito.
Ngunit sa halip na bumati o ngumiti ang mga ito, nanatili lang ang mga bata sa kanilang posisyon. Tahimik at tila tinatansya ang bagong babaeng pumasok sa buhay ng kanilang ama. Huminga ng malalim si Sarah at ngumiti. Pilit na nilalabanan ng kaba sa kanyang dibdib. "Hello everyone, I'm so happy to finally meet you." Wika niya. Umaasang makakabuo siya ng magandang impresyon. Ngunit, hindi isang ngiti ang naging tugon ng mga bata. Sa halip, si Axel ang unang nagsalita. "Let's see if you can survive here, Miss Sarah." Sabi nito nang may bahid ng hamon. Napangiti si Sarah ng bahagya bago kumindat. "I guess, you should bring it on." "Okay guys." Ipinalakpak ni Nicholas ang kanyang palad bago tumikim. "Let's go to dining area. We don't want to miss the great food, right?" Hinawakan naman ng lalaki ang bewang ni Sarah bago ito alalayan patungo sa dining area. Nakahanda ang isang marangyang hapunan sa isang mahabang mesa na halos punuin ng mga malalaking candlestick, silverware, at masasarap na putahe na tila inihanda para sa isang rina. Sumunod naman ang 6 na magkakapatid, nakaposisyon sa kanilang mga itinalagang upuan. Ipinaghila ni Nicholas na upuan si Sarah sa tabi niya. Ngunit habang ginagawa yon, nararamdaman niya ang malamig na tingin ng mga bata, lalo na ng panganay na si Ian, na hindi magawang itago ang pagkadismaya. Si Nicholas ang unang nagsalita para basagin ang nakakabinging katahimikan. "So, love, tell them about your life back in the States." Pilit na binabasag ni Nicholas ang tensyon habang pinupunasan ng labi gamit ang napkin. Ngumiti naman si Sarah, pilit na inipon ang lakas ng loob. "Well, I was a marketing executive back home. I love working on creative project that I used to." "Creative, huh?" Putol ni Axel, ang ikalawa sa magkakapatid, habang inililinga ang mga mata at tumitig ng diretso kay Sarah. "But can you handle something as chaotic as a house full of boys? Hindi pa ito corporate office." Ngumisilang ang dalaga. "Well, okay naman ako sa mga challenge. Besides, I've got your dad's support." Bumaling siya kay Nicholas at bahagyang tumawa. Si Ryan, ang bunsong anak, ay biglang humagalpak ng tawa. "Well, see how long that lasts." Tahimik si Nicholas, ngunit biglang tumingin ng masama sa anak. "Ryan, mind your manners." "It's fine, love." Aniya, pilit pinakakalma ang sitwasyon. "I understand. It's not easy to welcome someone new." Nagpatuloy ang hapunan, ngunit ramdam ni Sarah ang bawat tila tusok ng mga titig na ibinabato sa kanya. Bawat subo ng pagkain, tila may kasamang tensyon. At kahit ang pinakamaliit na tunog ng kubyertos ay parang eko sa tahimik na silid. Sa gitna ng hapunan, tumayo si Liam, ang ikalima sa sextuplets. "Let's make a bet." Anito, bahagyang nakayuko habang nagtatanong. "How long do you think you can last here? A month? A week?" Napatingin si Nicholas kay Sarah, na tila nag-aalala kung paano niya tatanggapin ang mga pambubuska ng kanyang mga anak. Ngunit sa halip na umatras, mas pinili ng dalaga na harapin ang hamon. "Give me a month. By then, I'll have you all wrapped around my finger. Kayang-kaya ko na kayong hawakan sa kamay ko." Nagtawa na ng mga bata, ngunit ang kanilang mga mata nagsasabing hindi sila natitinag. Habang ang babae naman, sinabayan ng matamis ng ngiti ang tawa nito, na nagsasabing hindi rin siya magpapadaig. "Kung sa tingin nyo, mapapatumba nyo ako ng ganito kabilis, nagkakamali kayo. May dahilan kung ba't ako naging matagumpay sa trabaho ko. At ngayon, gagamitin ko ang lahat ng yon para makuha ang loob nyo. Kayo man ang pinakamahirap na kliyente na makilala ko." Ani Sarah sa isipan. Pagkatapos ng hapunan,
Inihatid ni Nicholas si Sarah sa kanilang kwarto. I'm sorry about the boys, love. Hindi lang sila sanay sa mga pagbabago. Anito, habang nakayakap mula sa likod niya. It's alright. Matututunan din nila akong kilalanin. Hindi nila ako kakayanin. Nicholas, I'm telling you the truth. Siguro kailangan ko lang gumamit ng magic. Tumawa ito. Huwag mo lang silang seryosohin. I know they can be intense but they're just kids. Bulong nito bago siya halikan sa noo. Habang hinuhubad ni Sarah ang kanyang alahas sa harap ng malaking salamin, ay tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon. Naramdaman niya ang init ng yakap ni Nicholas, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang nasa kanya ang lahat ng hamong kakaharapin. Bring it on, boys. I'm not going anywhere. Sa kabilang kwarto, naroon ang sextuplets na nakahiga sa papag at kama. Tignan natin kung talaga malakas siya. If she's tough, gaya ng pinapakita niya sa atin. Saad ni Ian, ang pinakamatanda, habang nag-aabot ng papel sa kanya mga kapatid. At doon nagsimula ang plano ng mga bata na ilabas ang tunay na pagkatao ng babaeng tila mga agaw sa atensyon ng kanilang ama. Maagang nagising si Sarah kinabukasan. Nagdesisyon siyang bumaba ng mag-isa mula sa kanilang kwarto para na rin simulan ng misyon niyang makuha ang loob ng mga anak ni Nicholas. Habang bumababa siya sa grand staircase, naaaninag niya ang konting sinag ng araw na sumisilip sa malalaking bintana ng mansyon. Nagbibigay liwanag sa napakagarang hallway. Naririnig niya ang mahihinang bulungan at pagtatawanan mula sa dining area. Nang makarating siya roon, nakita niyang nakaupo na ang 6 na magkakapatid sa paligid ng mesa na puno ng mga pagkain. Nagulat pa ang lahat sa biglaang pagdating ni Sarah. Tumigil ang mga bulungan at napalingon sa kanya ang mga bata na tila nag-aabang kung anong gagawin niya. Good morning, boys! Bati niya na may pilit na kasiglahang tinig. Umaasang makakabuo ng magandang simula sa kanilang araw. I hope you don't mind me joining you for breakfast? Si Ian tumingin lang at walang imik. Si Axel naman, ngumisi. Well, looks like someone's an early riser. Anito na tila may ibig ipahiwatig. Ngumiti siya at pilit nilalabanan ng tensyon. Hindi ba mas maganda kung simulan ng isang araw na maagang nagigising? Ngunit bago pa siya makaupo, tumayo si Luca. Oh, Miss Sarah, may inihanda kami para sa'yo. Narinig kasi namin, mahilig ka sa coffee, so I made you a cup. Nag-aalinlangan man, ngumiti ang dalaga at tinanggap ang tasa ng kape mula kay Luca. Thank you, Luca. That's very thoughtful of you. Ngunit bago pa niya mailapit ang tasa sa kanyang labi, narinig niya ang mahihinang pagtawa mula kina Axel at Dylan. Napakunot noo siya, ngunit ayaw niyang magbukang duwag. Kaya't sinubukan niya pa rin tikman ang kape na ginawa ng mga ito. Pagkainom niya ng unang lagok, halos mapasigaw siya sa tapang at pait ng lasa. Halos hindi niya mapigilan ang kanyang reaksyon. Ngunit, pinilit niyang ngumiti. Ito ba ang una nilang welcome prank? Oh, hindi niyo po ito nagustuhan. Too spicy for your taste po ba, Miss Sarah? Tanong ni Ryan. Nag-ingay ang buong mesa. Nagtawa na ng magkakapatid habang tinitignan kung paano tatanggapin ni Sarah ang kanilang hamon. Actually, it's quite unique. Hindi pa ako nakakainom ng kape na ganito. Yung tipong may sipa. I guess it's an acquired taste. Aniya habang pilit iniinom ang kape. Natahimik ang mga bata. Tila hindi inaasahan ang kanyang tugon. Tinignan ni Ian ang mga kapatid at tilang nagsasabing, hindi natin siya basta-basta mapapatumba. Kung ito lang ang kaya niyong gawin para takutin ako, sorry boys, I've faced worse in the corporate world. Aniya. Matapos ang breakfast,
Nagdesisyon si Sarah na maglakad-lakad sa napakalawak na garden ng mansyon para makapagpahinga. Ngunit bago pa man siya makarating sa gitna ng garden, narinig niyang tinatawag siya ni Dylan mula sa malayo. Miss Sarah, gusto mo sumali sa laro namin? Tanong ni Dylan na may tusong ngiti habang hawak ang bola. Nakita niya ang lahat ng 6 na magkakapatid na nakatayo sa open field. Nakangisi ang mga ito na tila may pinaplanong kung ano. Ngunit sa halip na umatras, pinili ni Sarah na harapin ang hamon ng mga ito. Sure, ano ba laro natin? Simple lang. Sagot ni Axel habang hinahagis ang bola sa ere. Let's play dodgeball. Nanlaki ang kanyang mata. Dodgeball? Laban sa 6 na batang tila gustong ipakita ang galing nila. Ngunit hindi niya gustong magpakita ng kahinaan. Alright, sige, sasali ako. Sagot niya habang inaalis ang suot na pares ng sapatos. Mabilis ang naging laro. Naging unique din ang mga bata sa kanilang pagbato. Tila sinasadya na patamaan si Sarah ng malakas. Tumitili si Ryan sa tuwa tuwing nagpapalagpas ni Sarah ang bola, habang si Ian tahimik lang na nagmamasid. Laking gulat ng lahat nang makailang beses na iwasan ng dalagang malalakas na bato ni Ian at Axel. Pinilit niyang manatiling maging matatag at hindi bumigay kahit na hinihingal na siya. Sa huli, isang bola ang tumama sa kanyang tagiliran. Ngunit sa halip na magalit, tumawa lang si Sarah. Ang galing nun Ian? Aniya, habang hinihingal at pawisan. Ngunit nananatili pa rin ang ngiti sa kanyang muka. I think I need to practice more. Hindi makapaniwala ang mga bata sa nakita. Hindi lang basta tumagal ang babae. Nakikipagsabayan pa ito sa kanilang laro. At sa unang pagkakataon, nakita nilang umiti ng bahagya si Ian. Habang naglalakad pabalik ng mansyon ng babae, narinig niyang nag-uusap ang magkakapatid. Kaya lihim siyang napangisi. Okay, she's tougher than we thought. Ani Axel habang nagkikibit-balikat. Tignan natin kung kakayanin niya pa sa sunod. Dagdag ni Luca, na tila hindi pa rin kumbinsido. Ngunit sa isip ni Sarah, nagdidiwang na siya. 1 point for me. Kaya niyo ako subukan, but trust me, boys. Matagal ako bago matalo, and I doubt if matatalo niyo ako. Napagdesisyonan niyang magtungo sa gazebo sa dulo ng garden upang magpahinga. Pawisan at pagod man, naramdaman niyang sulit ang pakikipagsabayan niya sa mga bata. Kung yun ang paraan niya para makuha ang respeto ng mga ito, gagawin niya yun. Kahit pa na masaktan siya sa proseso. Habang pinupunasan ng pawis gamit ng isang panyo, narinig niya ang kaluskos mula sa kanyang likuran. Napalingon siya at nakita si Liam, tahimik na nakatayo at may daladalang tray ng malamig na lemonade. Miss Sarah, I brought you po something to drink po. Napangiti siya sa kabila ng pagkabigla. Oh, thank you, Liam. You're very thoughtful. Inabot niya ang baso at uminom ng konti habang pinagmamasdan ng bata. Tahimik lang si Liam habang pinapanood ang bawat kilos ng babae. Hindi naman namin alam na sasali ka talaga sa laro kanina. Normally naman, tumitiklop yung ibang babae bago pa man magsimula. Well, your dad didn't fall in love with a quitter. And trust me, hindi ako madaling matalo, gaya na sinabi ko. Seryoso ka po ba talaga dito, Miss Sarah? Tungkol sa pagpapakasal kay Daddy? Tanong nito na may halong pag-aalinlangan. Yes, Liam. Mahal ko ang daddy niyo. And I know, hindi madali natanggapin ang kung sino man para sa pamilya niyo. But I'm willing to prove myself and I'm here to stay no matter what. Bahagyang nagliwanag ang ekspresyon nito. Ngunit bago pa ito makapagsalita, dumating sina Axel at Dylan. Hey, Liam, it's taking you so long. Nagpapakalapit ka na ba sa bagong mommy natin?
Tumikim si Sarah at ngumiti sa dalawa. Hindi nagpatinag sa mapanuksong tono ni Axel. Actually, Liam was just being a gentleman. Something you could learn from him, Axel. Sagot niya at bahagyang ngumisi. Tumaas ang kilay ni Axel, ngunit hindi ito sumagot. Sa halip, tumalikod ito at naglakad palayo. Hinatak si Dylan at Liam, kasama niya. Naiwang mag-isa si Sarah sa gazebo, ngunit hindi niya mapigilang mapangiti. Alam niyang unti-unti na siyang nakakapasok sa mundo ng magkakapatid. At minsan, sapat na ang simpleng pakikisama upang simulan ang pagbuo ng tulay. Samantala, sa itaas na bahagi ng mansyon, muling nagtipon-tipon ng magkakapatid sa sariling library nila. Nakaupo si Ian sa kanyang paboritong upuan, habang ang iba naman nakasandal sa mga dingding o di kaya nakatayo sa tabi ng bintana. Di ko akalain na tatagal siya ng ganito. Akala ko mapapaalis natin siya sa unang linggo pa lang. Ani Axel. Tougher than she looks? Pero, let's not make her comfortable. Isa pa, outsider pa rin siya. Ani Luca. Ngumisi si Ian at humarap sa kanyang mga kapatid. Kung sa tingin niya nakaligtas na siya, nagkakamali siya, nagsisimula pa lang tayo. Tumalikod siya upang kumuha ng papel mula sa kanyang mesa at ipinakita ito sa lahat. What's the plan this time? Tanong ni Ryan na tila excited. I'm in, as long as it's not too boring. Iba to. Saad ni Ian nang mapanukso. Tignan natin kung kaya niya bang i-handle ang ganito. Tignan natin kung matalino siya. Tuso talaga ang sextuplets. Sa dami ng mga babaeng gustong sumubok na mapaibig ang kanilang ama, sinusubukan nila kung hanggang saan tatagal ang mga ito. Kinabukasan, natanggap ni Sarah ang isang sulat na iniwan sa kanyang pinto. Nakasulat ito sa elegante at formal na sulat kamay. Miss Sarah, if you truly want to be part of this family, we challenge you to a game of wits. Pumunta ka sa library tonight, madaling araw. Tignan natin kung talaga matalino ka, gaya ng sinasabi mo. From The Boys. Napangiti naman siya habang binabasa ang liham. Challenge na naman. Well, kung yun ang gusto nila, pagbibigyan ko sila. Pinilas niya ang sulat at inihanda ang sarili para sa susunod na hamon. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya sa library. Ngunit isa lang ang sigurado siya. Hindi siya aatras. Nang sumapit ang 12:00 ng gabi, naglakad si Sarah patungo sa lumang library ng mansyon. Ang bawat takbang, naglalabas ng tunog sa sahig ng kahoy. At ang bawat tunog, kumakalat sa katahimikan ng gabi. Ang mansyon ay tila isang malaking anino na nagmamasid habang siya'y patuloy naglalakad sa madilim na pasilyo. Ang tanging liwanag mula sa mga ilaw ay mapusyaw, kaya medyo malabo pa rin ang kanyang dinadaanan. At pagdating niya sa pinto ng library, huminga siya ng malalim. Ang pinto ay bumukas nang may mahinang ingay. Tumambad sa kanya ang mga nakatayong magkakapatid na para bang naghihintay sa kanyang pagdating. Si Ian na nakaupo sa gitna na parang hari, habang ang kanyang mga kapatid nakaposisyon sa magkabilang gilid. Sa gitna ng mesa, may nakalagay na maliit na kahon na gawa sa makintab na kahoy. Dumating ka. Malamig ng ngiti ang iginawad ni Ian sa kanya. Akala ko, hindi mo kami sisiputin. Ngumiti si Sarah ng may kumpiyansa at lumapit sa lamesa. Sayang naman kung di ako pupunta, edi hindi ko mapapakita kung gaano ako kagaling. Sagot niya habang pinapanatili ang kanyang mata sa kahon. Nagpalitan ng sulyap ang magkakapatid, tila impressed sa tapang ng babae. Ngunit wala pa rin itong kumpiyansa mula sa kanila. Alright, Miss Sarah. Tignan natin kung talagang magaling ka. This challenge is about
Solving riddle. Hindi ito tungkol sa pagiging malakas mo o kung hanggang saan ang kaya mo pagdating sa pisikal. Tignan natin kung talaga matalino ka. Hinawakan ni Axel ang relo. Isinet sa loob ng 5 minuto. Ito lang ang oras na meron kami, Sarah. Kapag hindi mo na-solve, talo ka. Inihulog ni Dylan ng isang pirasong papel sa harap ni Sarah. Ito na ang riddle mo. Good luck. Kinuha naman ng dalaga ang papel at binasa yun ng malakas. I speak without a mouth, hear without ears. I have no body, but I come alive with the wind. What am I? Tahimik ang buong silid, ang 6 na magkakapatid nakatitig lang sa kanya. Nag-aabang kung paano niya haharapin ang hamon. Nararamdaman niya ang bawat segundo ng oras nagpapatuloy na nalalagas. Subalit hindi siya nagpadaig sa kaba. I speak without a mouth, hear without ears, come alive with the wind. Inulit-ulit ni Sarah sa isip niya ang bawat linya. Sinisikap na hanapin ang koneksyon. Habang binabalikan niya ang riddle. Isang idea ang pumasok sa isip niya. Ngumiti siya at nagtaas ng tingin kay Ian. It's an echo? Confident niyang sagot at nagulat ang magkakapatid. Hindi nila inaasahang masasagot niya ito ng mabilis. Tumikim si Ian. Itinago ang bahagyang pagngiti bago siya bumalik sa kanyang malamig na ekspresyon. Correct. Sagot nito na tila may bahid ng pagkadismaya. Alright. That was impressive, but we have one more challenge. Dagdag ni Axel. Go ahead. I'm just getting warmed up. Hindi nag-aksaya ng oras si Luca at inilabas ang chessboard. Tignan natin kung magaling ka. Kung may strategy ka sa mga bagay. Best of 3. Beat me and we'll let you off for tonight. Napangisi siya habang umupo sa harap ni Luca. Matagal na mula na huli siya naglaro ng chess. Ngunit alam niya ang laro. Kailangan lang niyang gamitin ang kanyang mga nakaraang karanasan sa corporate world kung saan ang bawat galaw kailangan niyang pag-isipan ng maigi. Habang naglalaro, nagmamasid ang ibang mga kapatid. Si Ian tahimik lang. Ang bawat galaw ni Sarah, sinasagot ni Luca ng may matinding kumpiyansa. Ngunit hindi nagpatinag si Sarah. Ang bawat takbang na ginagawa niya ay sinadya upang iposisyon ang sarili sa pinakamagandang pwesto. Sa wakas, matapos ang ilang minutong matinding laban, inilagay niya ang king ni Luca sa checkmate. Checkmate. Bulong niya, kasabay ng pagtaas ng isang sulok ng kanyang labi. Tahimik ang buong silid. Walang nagsalita. Si Luca na dating tiwala sa kanyang kakayahan, napabuntong hininga. Well, that was unexpected. Mukhang magaling ka nga at matalino gaya ng iniisip namin. I told you boys, I'm not going anywhere. Mananalo ako. 1 game. At a time. Kaya ko kayo ipanalo. Habang naglalakad siya palabas ng library, alam niyang nagtagumpay siya sa panibago na namang hakbang sa pagkuha ng loob ng magkakapatid. Ngunit alam niyang malayo pa ang tatahakin niyang daan. Sa likod ng kanyang tapang, alam niyang marami pa siyang pagsubok na kailangan malampasan. At habang isinasara niya ang pinto ng library, narinig niyang nag-usap ang magkakapatid. She's not bad. Ani Liam. Well, see, this is far from over. Saad ni Ian. Kinabukasan ay maagang nagising si Sarah. Kahit nga mga kasambahay hindi pa ata nagigising. Pinagmasdan niya ang kanyang fiancé na mahimbing na natutulog. Ilang araw na rin itong umuwi ng late at palaging busy. Hinahayaan niya lang ito dahil nga alam niya kung paano gumalaw ang mga tao sa corporate world. At isa pa, ang main goal niya ay ang makuha ang loob ng sextuplets. Ryan? Nangunot ang noon ni Sarah nang mapansin ang batang nakaupo sa veranda. Doon niya rin napansin ang hawak nitong teddy bear. Siguro napansin niya ng bata kaya mabilis nitong tinago ang teddy bear. Anong ginagawa mo dito? Masyado pang malamig at madilim pa. Tinikom nito ang labi.
Bago nag-aalangang sumagot, "Nagising lang po." Napansin naman niya ang malungkot na mata nito. Dahan-dahan siyang lumapit dito. At hindi siya nagsalita, ngunit marahan niyang hinawakan ang balikat ito at masuyo itong niyakap. Hindi naman ito tumugon, pero hindi rin naman ito tumutol. Sapat na yun para sa kanya. "Sa susunod, punta ka na lang sa kwarto namin. Pwede ka matulog doon para mas masarap ang tulog mo." Narinig niya ang pagpapakawala nito ng mabigat na paghinga. "Miss Sarah, ba't po kayo ganyan? Ang sama namin sa'yo pero ang bait mo pa rin sa amin." Pumikit naman ang dalaga bago inayos ang yakap sa bata. "You were just kids. And you are your father's son. Lahat tatanggapin ko para sa kanya. Because I really, really love your father." Habang yakap-yakap ni Sarah si Ryan, naramdaman niyang bahagyang kumalma ang bata. Tila unti-unting nababasag ang pader na matagal nang itinayo nito sa puso nito. Ginawa lang naman nila yon upang protektahan ang kanilang puso mula sa mga babaeng sumusubok na pumasok sa kanilang pamilya. Pinakawalan niya ang yakap at tinignan ang mukha ni Ryan na tila nag-aalangan pa rin. Ngunit sa kabila ng pag-aalangan sa mata nito, may bakas ng kagaanan ng bata. "Alam mo, Ryan, hindi mo kailangan magpanggap na matapang lagi. Kahit sino pa magalit sa akin, kahit ano pang gawin niyo, tatanggapin ko. Hindi naman kita pipilitin na magustuhan ako eh. Pero gusto ko malaman mo na lagi ako nandito kapag kailangan mo ako." Hindi sumagot ang bata, ngunit nakita ni Sarah ang munting luha na dumaloy sa gilid ng mata nito. Agad itong pinahid ni Ryan, gamit ang likod ng kanyang kamay, na tila nahihiya na makita siyang umiiyak. "Okay lang yan. Hindi masama ang umiyak. Minsan, kailangan lang nating ilabas yan para gumaan ang pakiramdam natin." Tahimik na tumango si Ryan bago niya muling niyakap si Sarah. Sa pagkakataong ito, mas mahigpit na yakap. Isang yakap na nagpapahiwatig ng pagkapit, hindi lamang para sa init ng katawan, kundi para na rin sa kapayapaan. Matapos ang sandaling yun sa veranda, bumalik na si Sarah sa loob ng mansyon upang simulan ng araw. Habang naglalakad siya papunta sa kusina upang magtimpla ng kape, napansin niyang gising na rin ang ilan sa mga kasambahay. Hindi nila maiwasang tumingin sa kanya. Tila nagtataka kung paano siya nakakatagal sa gitna ng ginagawa ng magkakapatid. "Ano pong gusto niyong almusal, Miss Sarah?" tanong ng isa sa mga kasambahay. "Ako nang bahala. Gusto ko sana ako mismo magluto ng pagkain para sa kanila ngayong umaga." Sagot niya habang may ngiti sa labi. Nagulat ang mga ito sa sinabi niya. Hindi nila inaasahan na may isang tulad ni Sarah na mula sa mayamang pamilya at sanay sa marangyang pamumuhay, magpapakita ng ganitong pagpapakumbaba. Ngunit determinado talaga ang dalaga. Alam niyang isa itong paraan upang maipakita sa mga bata ang tunay niyang intensyon. Habang nagluluto, unti-unting nagising ang mansyon sa masarap na amoy ng pritong itlog, crispy bacon at mainit na tsokolate. Isa-isa nang bumaba ang magkakapatid at sa bawat akbang ng mga ito pababa ng hagdan, dama ni Sarah ang tensyon. Ngunit nagpatuloy siya sa pagluluto. Hindi alintana ang mga mata ng mga batang nagmamasid sa kanya. Habang nakaupo silang lahat sa dining table, kinuha ni Sarah ang pagkakataong magsalita. "Morning, boys. I thought it would be nice to have some home-cooked breakfast today." Nagkatingin na magkakapatid. Si Ian, ang pinakamatigas ng loob sa kanilang lahat, nag-aalinlangan pa rin. "Ito ba ang paraan mo para makuha ang loob namin?" tanong nito sa malamig na tono habang tinitignan ang pagkain sa mesa. "Di naman. Gusto ko lang kayong kumain ng maayos ngayong umaga. Pero kung ayaw nyo, okay lang. Choice nyo pa rin naman." Tahimik ang lahat. Ngunit, nagpatio na naman si Ryan. "Salamat po, Miss Sarah." Bulong nito bago kumuha ng bacon at itlog at ilagay sa pinggan. Sumunod na rin si Liam at Dylan na tila ginaya si Ryan. Ngunit si Ian at Axel,
nananatiling nakatayo at nagmamasid. Habang kinakain ng mga bata ang almusal, nilapitan ni Ian si Sarah. Mukhang nakuha mo na ang loob ni Ryan, pero huwag kang pakomportable. Hindi mo makukuha ang loob ko. Saad nito? Ngumisi si Sarah bago tumingin ng diretso sa mga mata ni Ian. We'll see about that. Tignan natin. At saka nandito ako para maging parte ng pamilya, whether you like it or not. At sa unang pagkakataon, nakita niyang nagbago ang ekspresyon ni Ian. Isang bahagyang kilay ang tumaas, tila hindi makapaniwala sa tapang niya. Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig nila si Ryan na tumatawa habang nag-uusap sila ni Dylan. Ano yung naamoy ko na napakasarap? Hi love, good morning. Bumati siya kay Nicolas na ngayon ay inaayos ang necktie. Nagluto ako ng agahan, sana magustuhan mo. It's just a simple breakfast, hindi naman ingrande pero still a breakfast. Masuyong hinagka ng lalaki ang kanyang noo. Nang tuluyan nito makalapit. Really? You're so sweet, love. Nito at pumaling sa mga anak. And I'm glad you guys are getting along. You don't know how much it means to me. Tinignan naman ni Sarah ang magkakapatid. Ang ilan sa mga ito, dinaanan ng guilt sa mga mata. Pero sandali lamang yun. Oo naman, love. Actually, okay naman kami. Saad niya. Pagkatapos ng almusal, nagkita-kita muli ang magkakapatid sa library. Hindi na siya madaling paalisin. Sabi ni Axel. Ibang-iba siya sa ibang tao eh. Yeah, but that doesn't mean we stop. Sagot ni Ian. If she wants to be part of this family, dapat lahat ng test na ibibigay natin sa kanya, malampasan niya. Saad ni Ian. Pero paano kung mabait naman talaga siya? Paano kung talagang totoo siya at hindi fake kagaya ng ibang mga, alam mo na, lumapit kay daddy dati? Ngunit si Ian, nanatiling matigas. Well, see. But until then, let's see how far she's willing to go. Tahimik lang na nakatayo sa gilid ng mansyon si Sarah. Nang bigla siyang makarinig ng marahang yabag mula sa kanyang likuran. Napalinga siya at nakita si Ryan, na tila nag-aalangang lumapit, ngunit ginawa pa rin. Miss Sarah, lagi ka bang nananalo sa lahat? Tanong nito. Ngumiti siya sa bata, na parang nahihiya pa sa tanong nito. Not always, Ryan, but I do my best. Alam mo ba, hindi naman talaga masamang matalo. Natututo tayo dahil dun. Napaisip si Ryan at tumango bago sumagot. Pero, paano namin malalaman kung totoo ka? Baka naman nagpapanggap ka lang na mabait. Bahagya siyang nagulat sa tanong nito. It is a frank question. Prangka kumbaga. Ngunit alam niyang likas ang pagka-inosente nito. Hindi ako nagpapanggap, Ryan. I genuinely care. Hindi ko man kayo kilala ng lubusan, hindi ko man kayo tunay na anak, pero gusto ko mapalapit sa inyo. Tila nag-isip ng malalim ang bata, bago siya muling ngumiti. I hope so. Sabi nito, bago mabilis na tumakbo pabalik sa direksyon ng library. Nang gabing yun, nasa kwarto si Sarah, nakatayo sa harap ng malaking glass window, nakayakap sa sarili. Tila pinapakalma ang kanyang damdaming puno ng pangamba at pagod sa mga nangyayaring pagsubok sa mga anak ni Nicolas. Tahimik namang binuksan ni Nicolas ang pinto at naglakad papasok dala ang isang bouquet ng sariwang blue roses, ang paboritong bulaklak ni Sarah. Puno ng lambing ang mata nito habang dahan-dahang lumapit sa kanya. Tila inaalam ko ano laman ang kanyang isip. Hi love. Malumanay na bati ni Nicolas. Napakurap si Sarah. Tila nagulat sa presensya ng lalaki at bahagyang nagiba ang ekspresyon ng kanyang muka. Agad niyang pinilit na ngumiti upang itago ang kanyang lungkot. Ang aga mo naman. Are these for me? Tanong niya na ang tinutukoy ay ang bulaklak.
Para kanino pa ba? Siyempre para sa'yo. Sabi nito habang pinagmamasdan ng kanyang mga mata. Thank you. Hinagkan siya ni Nicholas sa noo bago siya yakapin ng mahigpit. Pinapahirapan ka ba ng mga anak ko? Malambing na tanong nito. Puno ng pag-aalala ang boses. Huwag kang mag-alala. I can handle it. Mababait naman sila. Kailangan lang nila ng sincere na atensyon. And then after that, maybe makuha ko na rin ang loob nila. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo ngayon. Pero nagpapasalamat ako na nandito ka pa rin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga anak ko kung wala ka. Natahimik siya habang hinahayaan ang sarili niyang damhin ang init ng yakap ni Nicholas. Alam niyang totoo ang sinasabi nito. Ngunit sa kabila ng yakap at halik nito, may bahagi sa puso ni Sarah na nag-aalala. I just hope na balang araw, matutunan din nila ako mahalin. Bulong niya ng mahina, halos hindi marinig ng lalaki. They will, Sarah. Just give it time. Nakikita kong pinipilit mo makuha ang loob nila. At ako mismo ang magsasabi sa'yo na magbubunga lahat ng effort mo. Just don't give up. Tumango siya at pilit pinapalakas ang kanyang loob. Hindi ako susuko. Dahil mahal kita, Nicholas. Mahal ko kayo. Isang malambing na ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki bago niya muling hinagkan si Sarah. At nang maghiwalay ang kanilang labi, marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Halika na. Pahinga ka na. Alam kong pagod ka sa araw na to. Habang nagpapahinga si Sarah sa bisig ng lalaki, nagpasya siya sa kanyang puso. Hindi niya hahayaang sumuko ang pagmamahal na meron sila. Gagawin niya ang lahat upang makuha ang loob ng mga anak ni Nicholas. Kinabukasan nagising siya sa liwanag ng araw na pumapasok sa kanyang silid. Habang binubuksan ang kurtina, nakita niya ang magkakapatid na nakatayo sa garden na tila abala sa isang bagay. Bumaba siya upang tignan kung anong pinagkakaabalahan ng mga ito. Pagdating sa labas, nakita niya sina Ian at Axel na nagdidiskusyon habang si Dylan tila nagtatayo ng kung anong structure. Ano nangyayari dito? Tanong niya habang lumalapit. Good morning, Miss Sarah. Nakangising bati ni Ian. We thought it would be fun to challenge you to another game, something a bit more outdoorsy this time. Anong laro na naman ang iniisip nyo? Obstacle course. At saka, let's see if you have the agility and stamina to get through it. Napatingin ang dalaga sa estrukturang tinatayo nila. May mga lubid na kailangang akyatin, mga harang na dapat talunin, at isang mud pit sa dulo. Halatang pinaghandaan ito na magkakapatid. Okay, sige. Gawin natin. But this time, I want a partner. Partner? Tanong ni Luca na may halong pagdududa. Sino naman pipiliin mo? Lumingon naman ang dalaga kay Ryan, na tahimik nakatayo sa gilid. What do you say, Ryan? Sali ka ba? Gusto mo maging partner ko? Nagulat naman ito ngunit tila na excited. Ako po? Sure po kayo? Sa tingin ko, magiging magaling tayong team. Nagtawa na ng ibang magkakapatid. Ngunit nagbigay daan sila upang magsimula ang laro. Tignan natin kung gaano siya kagaling sa teamwork. Bulong ni Ian kay Axel. Nagsimula ang laro. Sa isang pagsabog ng kakaibang enerhiya, tumakbo sina Sarah at Ryan patungo sa unang harang. Isang hanay ng mga lubid na kailangan nilang lampasan. Ginamit niya ang kanyang lakas upang hilahin si Ryan pataas habang ginagabayan niya ito sa bawat takbang. Sa likuran naman ay ang magkakapatid na tahimik na nanonood. Tila hindi makapaniwala. Nang makarating sila sa mud pit, nahulog ang bata at nabaon sa putik. Ngunit sa halip na iwan ito, hinila ito ng dalaga pabalik sa kanyang mga paa. You're doing great, Ryan. Konti na lang. Saad niya, na tila hindi man lang napapagod. Sa huli nakaabot ang dalawa sa finish line. Ngayon, puno ng putik, ngunit malaki ang ngiti sa kanilang labi. Pareho pang hinihingal ang mga ito. Bumaling sa kanya si Ryan bagong humiti. Salamat po sa pagpili sa akin.
Anytime, Ryan. We're a team, remember? Habang naglalakad sila pabalik ng mansyon, nag-usap naman ang magkakapatid. Si Luca tila may pagbabago sa ekspresyon. Si Dylan hindi na ganun ka-estrikto. Ngunit si Ian tulad ng dati, tahimik at mukhang nag-iisip. She's getting to them, but not me. I won't let her win. Tahimik na pinagmamasdan ni Sarah ang family portrait ng kanyang fiancé kasama ang sextuplets nito. Noong una, hindi niya rin alam kung paano niya tatanggapin. Na ang lalaki na pupusuan niya, may anak na at hindi lang isa. She was a successful businesswoman at hindi niya talaga naisip noon na magkaroon ng anak. Pero ngayon habang tumatagal, kahit patuloy pa rin sa paghahamon ng sextuplets, nararamdaman niyang napapalapit na siya sa mga ito. Napakurap-kurap siya nang maramdaman ng pag-vibrate ng cellphone mula sa kanyang pants. Napangiti naman siya nang makita kung sinong tumatawag. Hello, love? Hi, baby. Hindi ako makakauwi ngayon, ah. Tulog na ba ang sextuplets? Bahagyang natigilan ng dalaga. Hindi naman kasi baby ang call sign nila ng kanyang fiancé. Pero, imbis na pagtuunan pa yun ng pansin, napailing na lang siya. Yeah. They are already sleeping. Masyado bang abala sa kumpanya? Hindi alam ng babae kung bakit tila bumilis ang tibok ng puso niya. Yeah, I miss you already. I miss you too. Good luck. I love you. Alright, love. I have to go now. Love you too. Sasagot pa sana siya bago bigla na lang nitong pinatay ang tawag. Nangunot ang kanyang noo bago ipinilig na lang ang ulo. Naglakad siya sa kalawakan ng hallway ng mansyon. Pinatay niya na ang ilaw na madadaanan niya. Nang makita niya ang bukas na pinto, sa dulong bahagi, mabilis siyang lumapit doon para isarado yon. Ngunit nagtaka siya nang makarinig siya ng mga nagbubulungan kung saan. Maingat naman siyang pumasok sa kwarto at marahang lumapit sa bintana. Halos takasan siya ng kanyang dugo nang makita niyang halos 10 taong naka-black suit at may takip sa muka. Natutop niya ang bibig bago nagtagos sa gilid ng bintana. Lumuhod siya at gumapang palabas ng kwartong yon para hindi siya mapansin ng mga ito. Matapos yon, mabilis siyang umakyat sa second floor para puntahan ang kwarto ng sextuplets. Nanginginig pa siya at parang nanghihina sa takot, pero pinilit niya ang kanyang sarili. Ian, Luca, Liam, wake up! Wake the others! What's going on, Miss Sarah? Inaantok pa na tanong ni Luca. Wake up the others. May mga tao sa baba. I think they're going to rob the mansion. Go, quickly! Ang mga mata ni Luca ay biglang nanlaki. Sa pagkagulat, matapos marinig ang sinabi ng babae. Agad nito siniko si Ian at Liam, na ngayon gising na rin, at nagsisimulang maintindihan ang sitwasyon. Kitang-kita ni Sarah ang takot sa mukha ng mga bata. Ngunit pinilit niya manatiling kalmado para hindi sila lalong mataranta. Liam, gisingin mo na si Ryan at Dylan. Come on! Aniya. Sumunod naman ang mga bata. Halos nagmamadali na ang magkakapatid na maghanda. Pilit na inaalala ng babae kung saan ang lahat ng mga emergency exit ng mansyon. Napakalaki ng bahay na ito. At maraming sulok na madaling pagtaguan ngunit sa gabing ito, nagiging isa itong maze na puno ng panganib. Habang nag-aayos sa mga bata, sinilip muli ng dalaga ang hallway. Tahimik ang paligid, ngunit naririnig niyang may hinang yabag mula sa ibaba. Tumibok na mabilis ang kanyang puso. Alam niyang wala na siyang oras para magdalawang isip. Luca, nakuha mo ba ang phone? Tanong ni Sarah, habang sinisilip ang koridor para tiyaking walang ibang taong malapit. Tumango ang bata habang hawak ang isang maliit na cellphone. Nakatawag na po ako ng polis pero kailangan natin magtago habang papunta sila dito. Siguro 15 minutes pa yon. Sabi ni Luca na tila ngayon lang niya naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Okay, makinig kayong lahat. We need to find our safe room. Remember the hidden room? Behind the library shelves? Dali, doon tayo pupunta. Mabilis na nagtipon ng 6 na magkakapatid. Lahat nakapajama, namumugto ang mga mata sa antok at takot. Hinawakan ni Sarah ang kamay ni Ryan. Don't worry, Ryan.
Poprotektahan ko kayong lahat. Habang nagmamadaling bumaba sa hagdan papunta sa library, narinig nila ang tunog ng basag na salamin mula sa ibaba. Miss Sarah! Bulong ni Ian. Hindi tayo pwedeng mahuli. Baka may mga baril sila. I will not let it happen. I'll keep you safe. Habang tumatakbo, aksidenteng nasagi ni Liam ang isang vase. Sinubukan nitong pigilan ng dalaga ngunit huli ng lahat. Umalingaw-ngaw sa buong mansyon ang pagkabasag nun. Takbo! Bilis! Ani Sarah, bago ibigay ang kamay ni Ryan kay Ian, bago sinenyasan ng mga ito na magmadali. Lumihis ng daan ang dalaga, kaya naman naging dahilan nito para siyang makita ng mga lalaki at mabilis na hinabol. No, Miss Sarah! Tinakpan ni Ian ang bibig ni Ryan at pinilit ang mga ito na isarado ang pinto. Kailangan natin siya tulungan! Hindi mapakalingan ni Liam sa boses na namimilit. Hindi pwede! We're just kids! Mapapahamak lang tayo! Ani Ian. Pero inaligtas niya tayo! Kaya nga siyang nasa labas sa tayo nandito eh. Ano naman kung mga bata lang tayo? Di ba marami naman tayo nagagawa? Let's do it to help her. Sabi ni Dylan na palaging sumasang-ayon kay Ian. Ngunit ngayon lang siya nagsalita ng kontra dito. Di ba at gusto natin mawala na siya? Hindi! Natigilan ng panganay dahil sabay-sabay ang pagsagot ng 5. Ayaw na namin. Pinilit na namin ang sarili namin kasi baka tama ka. Baka inaagaw niya nga si Daddy sa atin na baka nandito lang siya para pagtawanan lang tayo at iwan. Saad ni Liam sa nanginginig na boses. Pero she's been kind to us. To me. Palagi nilang sinasabi na spoiled ako at masyado na matanda para sa teddy bear. Pero siya sinabi niya lang sa akin na okay lang. Okay lang may teddy bear. Okay lang umiyak. Dahil bata pa ako. Saad ni Ryan. At mas marami pa ang nabibigay niya na time sa atin kaysa kay Daddy. She's better than anyone else. Kaya tulungan natin siya, please. Natigilan si Ian habang tinitignan ng mga kapatid niya na halos nagmamakaawa na sa kanya. Ngayon niya lang napagtanto na talagang nakuha na ng babaeng yun ang loob ng mga kapatid niya. Okay, tutulungan natin siya. We will set the traps. Tahimik silang nagplano sa loob ng lihim na silid. Alam niyang hindi na sila mapipigilan, lalo na at si Sarah ang pinag-uusapan. Si Sarah na ang babaeng una nilang kinamuhian, ngunit ngayon, natutunan na nilang mahalin. Liam, ikaw ang kukuha ng marbles na itinago natin nun sa attic. Ryan, kunin mo ang rope sa tool shed. Dylan at Axel, kunin niyo ang toy guns at firecrackers natin. Luca, hawakan mo ang emergency flashlight. Magmadali kayo! Kailangan nating tulungan si Miss Sarah bago sila makapasok dito. Mabilis silang bumaba mula sa attic at muling nagtipon sa hallway malapit sa kanilang kwarto habang inaayos ni Ian ang tali para sa tripwire sa may hagdanan. Si Luca naman maingat na ikinakalat ang marbles sa sahig. Kailangan natin gawin ito ng tama. Kapag nadaanan nila ang tripwire, magugulat sila. Saka natin sisindihan ang firecrackers. Nakahanda na ang mga traps. At naroon na rin sila sa kanilang posisyon. Nanginginig man sa kaba, pilit nilang pinatatatag ang kanilang kalooban para mailigtas si Sarah. Habang nasa dilim, pilit nagtatago si Sarah sa likod ng malaking cabinet sa hallway. Nasaan ang babae? Marahas na tanong ng isang lalaking armado. Hanapin niyo siya, hindi siya dapat makatakas. Pigil na pigil ang kanyang paghinga habang marahang dumudukot sa bulsa niya ng kanyang cellphone. Subalit bago pa siya makatawag muli para humingi ng tulong, narinig niya ang isang malakas na tunog mula sa itaas. Mga firecrackers. Napangiti siya sa sarili. Alam niyang ginagawa ng mga bata. Ngunit kailangan niya makaiwas sa mga lalaki upang hindi mabigo ang plano ng magkakapatid. Anong nangyayari sa itaas? Sigaw ng isang lalaki nang marinig ang ingay mula sa second floor. Biglang nagtakbuhan ng 3 sa kanila patungo sa direksyon ng tunog. Nang makarating ang mga lalaki sa ikalawang palapag, agad na dumulas sila dahil sa mga marbles na ikinalat ni Luca. Sumemplang naman ang 2, habang ang pangatlo natumba dahil sa tripwire. Agad namang sinindihan ni Dylan ang natitirang firecrackers
na nagdulot ng malaking ingay at usok. Habang nagkakagulo ang mga lalaki sa itaas, sinamantala ni Sarah ang pagkakataon upang tumakbo patungo sa pintuan ng library kung nasa ng mga bata. Miss Sarah! Dito ka! Sigaw ni Ian nang makita ang babae mula sa dulo ng hallway. Mabilis siyang tumakbo papunta sa mga bata. Ngunit bago siya makarating, may isang lalaki ang biglang sumulpot mula sa gilid nito at hinawakan nito. Let her go! Sigaw ni Liam, na ngayon hawak ang isa sa mga toy gun. Bagaman laruan lang ito, binaril niya ito ng malakas at tumama yon sa lalaki. Nagulat na lang ito. Sapat para mabitawan si Sarah. Mabilis siyang nakawala at tumakbo patungo sa mga bata. Malakas namang pilit hinahampas ng mga ito ang pintuan mula sa labas. At habang nagtatago sila sa loob ng secret room, narinig na nila ang sirena ng mga pulis. Ilang saglit pa. May yabag ng sapatos at sigawan mula sa labas ng library. Mabilis na pumasok ang mga pulis at naabutan ng mga lalaking hindi magkanda o gagas sa pagtakbo. Police! Drop your weapons! Sigaw ng isang opisyal. Isa-isa nilang inaresto ang trespassers, habang si Sarah at ang 6 na magkakapatid ay dahan-dahang lumabas mula sa kanilang pinagtataguan. Nakita naman ni Sarah ang kanyang fiancé na ngayon tumatakbo papunta sa kanila. Sarah, are you okay? Anito, habang yakap-yakap siya ng mahigpit. Yeah, we're okay. Sagot niya, napilit pinipigilan ng luhang bumagsak sa kanyang mga mata. Napatingin siya sa mga bata, na ngayon nakangiti habang yakap-yakap ang isa't isa. Thank you, kids. Niligtas niyo ako. Ikaw nga po nagligtas sa amin eh. Sagot ni Ian. Pasensya na po kung naging masama kami sa'yo. Pero salamat, Miss Sarah. Bago pa man makasagot ang dalaga, narinig niya ang pagtikim mula sa gilid nila. Mom? Natigilan si Sarah sa sinabi ni Ryan. Dahan-dahan niyang inilingon ng ulo at doon natagpuan ang isang babae na suot ang coat ng walang iba kundi ang kanyang fiancé. Dumaan ang gulat, nagtataka at sakit sa mga mata niya dahil doon. Baby ay. Mas lalo lang napaatras ang dalaga nang muli siya nitong tawagin sa hindi naman nila call sign. Yes, baby? Halos mahulog ang puso ni Sarah nang sumagot ay ang nanay ng mga bata. Gulat naman ang sextuplet sa kanila nasaksihan. Boys, I missed you. Na-miss niyo ba ako? Nagkatingin na naman ang sextuplets. Doon napatingin si Sarah. Kitang-kita sa mga mata niya ang labis na sakit, na para itong pinagbagsakan ng langit at lupa. Imbis na lumapit ang magkakapatid sa ina ng mga ito, nanatili sila sa gilid ng dalaga na ngayon ay halos hindi na makapagsalita at bahagyang namutla. Miss Sarah, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Axel. Ayos lang. Aniya bago dahan-dahang umatras habang bigo ang tingin sa kanyang fiancé. Love, let me explain. Ngunit hindi niya na hinayaang patapusin magsalita si Nicholas. Malakas na dumapo ang kamay niya sa pisngi nito. How dare you do this to me? I endured a lot for you. Tapos bigla mo ako sasampalin sa paraan na isasama mo ang nanay ng mga anak mo dito? You slapped me in my face so hard that made me realize all my efforts are just nothing because I'm not their birth mother. Love, if you will just let me explain. Explain your face, Nicholas. I don't want to see your face ever again. Let's break up. Malamig na aniya. Bago hubarin ang engagement ring na ibinigay ng lalaki noong nagpropose ito sa Paris. Miss Sarah! Hindi makapaniwala ang magkakapatid sa kanilang nasaksihan. Boys, I'm back. Don't you miss me? Unang naglakad si Ian palayo dito, na sinunda naman ng iba. Pero huminto ito saglit at bumaling sa ina. Hindi naman namin namimiss yung taong nang iwan sa amin. Yung taong nang iwan sa amin sa kalye at pinilit kami mamalimos doon ng halos 2 buwan. Halos maputol ang tibok ng puso ni Sarah.
sa bawat takbang palayo sa mga taong minsan niyang itinuring na pamilya. Ang lahat ng sakit, pagtataksil, at pagkadurog ng puso ay tila isang bulalakaw na sumabog sa kanyang dibdib. Habang tumutulo ang luha mula sa kanyang mga mata, pilit niyang pinigilan ang kanyang mga hininga na ngayon ay halos sinasakal na siya sa tindi ng emosyon. Narinig niya ang sigaw ng kanyang dating fiancé. Ngunit, bingin na siya sa kahit anong paliwanag dito. Love, wait! Hinawakan nito ang braso ni Sarah. Ngunit, agad itong napawi nang muling kumawala ang babae. Don't you dare touch me! I trusted you, Nicholas. Pinaniwala mo ako na ako lang ang babae sa buhay mo pero ngayon nandito na siya. Malinaw na panakip-butas lang ako. It's not true, Sarah. Kung di mo ako hahayaan mag-explain, hindi ko masasabi sa'yo kung gaano kita kamahal. Ano bang paliwanag ang gusto mo sabihin, Nicholas? Malinaw ang nakita ko. Please, love, makinig ka muna. Oo, totoo na nakausap ko ang ina ng mga anak ko nitong mga nakaraang araw. Pero hindi sa parang iniisip mo. She was blackmailing me. Blackmail? Pag-uulit niya na halos di makapaniwala. Oo, love. Sinasabi niya na kung di ko siya susuhulan, sasabihin niya sa publiko na pinabayaan ko silang mag-ina nun. At alam mo kung gaano kalaki ang magiging epekto nun sa kumpanya. Nag-iipon lang ako ng ebidensya para kung sakaling hindi siya tumupad sa usapan may laban ako. Huminga ng malalim si Nicholas bago muling magsalita. Halatang bumibigat ang dibdib nito habang inaalala ang nakaraan. Nabuntis siya by accident. Almost 13 years ago. May naglagay ng drugs sa inumin ko nun. I didn't even know her well, Sarah. Pero bigla na lang siyang dumating sa opisina ko isang araw sinasabing buntis siya at ako ang ama. Hindi ko siya kilala. Kaya syempre hindi ako naniwala agad. Marami na ako naranasang ganitong klaseng panloloko nun. 4 years later, nasa kali lang sila habang namamalimos. Ang mga batang yun, natagpuan namin. We did a DNA test. At positive. Hindi ko man lang alam ang totoong intensyon ng babae. Pero alam kong kailangan kong akuin ang responsibilidad ko bilang ama. I am truly sorry, Sarah. Hindi kita ginamit. At lalong hindi ko niloko ang pagmamahal mo. Hindi kita niloko bilang tao. Bago pa man, makapagsilita muli si Sarah, isang malambing na boses ang narinig nila mula sa likuran. Dad is telling the truth, Ma. Saad ni Dylan, nakatingin sa kanya na puno ng pag-asa. Kasunod nito lumapit pa ang ilang bata, nakatingin sa kanya na parang may inaasam na kapatawaran. Nang marinig ni Sarah ang sinabi ni Dylan, tila nanigas ang buong katawan niya. What did you call me? Nangatog ang tuhod niya habang tinitigan ang 6 na magkakapatid na nakapalibot sa kanila. Please, wag ka na pong umalis, Mama. Mahina, ngunit puno ng sinseridad na hiling ni Axel. Gusto po namin na nandito ka sa tabi namin. Nang marinig ang salitang yon, tuluyan ang bumigay ang matibay na pader na pilit itinayo ng dalaga upang protektahan ang kanyang puso. Nanlambot ang tuhod niya at halos manghina sa biglaang emosyon. Narinig mo yon, Nicholas? Tinawag nila ako Mama. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, mabilis tumakbo ang 6 na bata palapit sa kanya. Mabilis siyang niyakap ng mga ito. Ang kanilang maliliit na braso, mahigpit na nakayakap sa kanyang katawan. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng pagmamahal mula sa mga batang minsan niyang inisip na hindi kailanman siya matatanggap. We're more glad to be your sons po. Saad ni Ian. Tumangutango naman ang mga bata. Hinayaan ni Sarah na pumatak ang kanyang luha. Kanina pa niya yun pinipigilan, ngayon hahayaan niya na ang sarili. Sa sandaling yun, lahat ng pagdududa, takot, sama ng loob ay tila naglaho. Hinaplos niya ang buhok ng mga bata habang nakatingin kay Nicholas.
I won't leave. Hindi ko kayo iiwan. Mahal ko kayong lahat. Naiiyak na saad niya habang niyayakap ang buong pamilya. Pinagmamasdan ni Nicholas at Sarah ang mga anak nila na kanina lang ay naglalaro ng volleyball. Tapos ngayon nagbabatuhan na ng mga buhangin. Ang kukulit talaga ng mga anak natin. Manas sa tatay. Asar niya sa kanyang asawa. Mahina naman itong natawa bago na pailing. Ikaw ang nagturo sa mga yan na maging makulit, love. Ngumuso ang babae bago hinarap ang asawa at pasimple itong hinalikan sa labi. Sus, ang misis ko. Sumisimple. Umirap lang siya. Nagulat naman siya nang mapansin si Ian na tahimik na naglalakad palayo sa grupo papunta sa isang malaking puno sa gilid ng beach. Agad siyang nagpaalam kay Nicholas. Kakausapin ko lang si Ian. Okay, Mrs. Hudson? I'll wait here and I'll get the food ready. Habang naglalakad si Sarah palapit kay Ian, ramdam niya ang mahinang hangin na dumadampi sa kanyang pisngi. Nasa huling trimester na siya ng kanyang pagbubuntis at bawat takbang may kasamang pag-iingat. Subalit walang makakapigil sa kanyang layunin na makausap ang anak na ito ni Nicholas. Ang batang dating malamig at mailap, ngunit ngayon unti-unti nang lumalapit sa kanyang puso. Hey! Malumanay niyang pagtawag kay Ian na nakaupo sa ilalim ng puno. Ma, ba't po kayo sumunod? Tanong nito, ang boses ay may halong pagtataka at lambing. Wala lang. Napansin ko kasi na parang may iniisip ka. May problema ba? Natigilan si Ian sandali. Ngunit makalipas, ang ilang saglit, umiling siya at ngumiti. Masaya lang po ako na ikaw ang asawa ng tatay namin. Ikaw din yung nanay ng mga kapatid ko. At syempre nanay ko na din. Naluha si Sarah sa mga salitang yon. Hindi niya nga alam kung dahil ang buntis siya o ano. Matapos ang ilang taon niyang pagtsatsaga at pagmamahal, nararamdaman niya na ang tunay na pagtanggap ni Ian. Mahigpit siyang niyakap nito, na hindi na nagdalawang isip na yakapin din siya pabalik. Alam mo, Ian, you will always be my son. Wala akong ibang hihilingin kundi ang kaligayahan niyo. Napatingin siya sa kanyang baby bump at hinaplos to, kasabay ng pagtulo ng ilang luha ng kaligayahan. Kailan ba namin makakapiling ang baby girl namin? Well, malapit na. At sigurado ako kawawa ang manliligaw nitong unika iha namin ng tatay niyo. Lalo na may 6 siyang kuya na handang magtanggol sa kanya. At doon nga nagsimulang sumakit ang tiyan ni Sarah. Kaya naman agad siyang dinala ni Nicholas sa ospital. Habang ang 6 na magkakapatid, nag-aalala sa kanilang ina. Sa loob ng delivery room, mahigpit ang hawak ni Nicholas sa kanyang kamay. Pareho silang puno ng emosyon habang hinihintay ang pagdating ng kanilang anak na babae. Love, kaya mo to. Malapit na. Isang malakas na iyak ang pumuno sa silid. Tanda ng pagdating na ng kanilang anak. She's perfect, love. Bulong nito habang binibigyan ng masuyong halik si Sarah. Nang dalhin ng nurse ang kanilang sanggol na babae, hindi nito mapigilang mapaluha. Welcome to the world, little princess. Sabi ni Sarah. Isang malaking biyaya ka sa amin. Kasunod ng ilang araw sa ospital, sa wakas nakauwi na rin sila. Ang buong bahay puno ng kasiyahan. Ang 6 na magkakapatid, halos mag-unahan sa pag-aalaga sa kanilang bunsong kapatid. Kuya Ian, pwede ba ako magpalit ng diaper? Ako na. Tanong ni Ryan, na may halong gigil habang pinagmamasdan ng sanggol. Hindi, ako muna. Ako ang pinakamatanda, no? Si Nicholas naman, tahimik na nakatayo sa gilid. Pinagmamasdan ng kanyang pamilya. Nakita niyang tahanan na dati puno ng lungkot at galit ngayon punong-puno ng pagmamahalan. Nang makita siyang nakatingin, lumapit si Sarah at iniabot ang kanilang anak sa kanya. Here, Daddy. It's your turn to hold her. Sabi ni Sarah habang hinahaplos ang braso ng asawa.
Thank you, love. Thank you for giving me a family. Isa kang himala sa buhay ko. 1 taon ang lumipas at ngayon, ipinagdiriwang nila ang unang kaarawan ng prinsesa. Ang malawak na garden ng kanilang mansyon, punong-puno ng palamuti at bulaklak, na pinuno ng tawanan ng kanilang pamilya. Habang nakatayo sa gitna ng kasiyahan, magkahawak kamay na pinagmamasdan ni Sarah at Nicolas ang kanilang masayang pamilya. Hindi ko inakalang magiging ganito tayo kasi, love. Bulong ni Nicolas habang hinahaplos ang buhok ng kanyang napakagandang asawa. Lahat naman ng ito dahil sa pagmamahal natin at sa pagtanggap ng mga bata sa akin. Sagot niya habang nakatingin sa anim. Sa bawat sandaling lumilipas, mas lalong tumitibay ang kanilang pamilya. At sa ilalim ng liwanag ng araw, kasama ang kanilang mga anak. Alam ni Sarah at Nicolas na walang pagsubok ang hindi nila kayang lampasan. Here's to forever, love. Sabi ni Nicolas sabay halik ng masuyo sa labi ng kanyang asawa. And to our family, the struggles and happy moments while taming the CEO's husband sextuplets. Mahinang natawa si Sarah bago ipinagpatuloy ang pagtugon sa matamis na halik ni Nicolas. Masayang masaya si Nicolas. Wala na siyang mahihiling pa. Nasa kanya ng lahat at hindi niya napakakawalan ang lahat ng yon. The end.